Breaking news po mga kababayan ko. Nako po, Senador Marcoleta, may matinding pasabog dito. Pagkatapos po ng pag-convene ng Senado sa impeachment ni Sara Duterte. Dito po, talagang hayag ang sinabi ni Senador Marcoleta na mas masahol pa kay Judas ang kakalas. Bali-balita kasi mga kababayan na ilan po na sumama po sa majority ngayon sa liderato ni SP Cayetano may lilipat daw. Kasi nga balak po na magkudeta uli si ex-SP Soto at ni Lacson mga kababayan ko. Magtatagumpay kaya ang mga Judas Barabas? Sabi nga ni Senador Marcoleta, masahol pa kayo kay Judas Iscariote. Nung panahon ni Kristo, ng ating Panginoong Hesukristo, nung nabubuhay siya, ipinagkanulo, ibinenta ni Judas sa kapirasong salapi upang ipahuli ito sa mga sundalong taga-Roma, yung manguusig kay Kristo. So dito naman mga kababayan, yung mga umuusig kay Sara Duterte, eto na. Gumagalaw daw di umano itong mga galamay ni Tito Soto para bumalik sa kapangyarihan. Pero sabi ni Senador Marcoleta, mga Judas Hestas Barabas kayo. Masahol pa kayo kay Judas Iscariote. Ito po ang buong kwento mga kababayan. Pero wag ka. Itong pag-convene ng Senado mga kababayan, bakit tila mukhang aburido? Itong si SP, former pala, SP Tito Soto, na buljak po ni Cayetano. Talagang harap-harapan na sinupalpal ito. Na under my watch, sabi ni Cayetano, hindi nyo nagiba, hindi nyo natibag ang Senado. Hindi ako gaya mo na puppet. Pinaringgan si Tito Soto Alam naman natin si Tito Soto. Naging aso-aso ito. Na pag sinabing amoy-amoyin mo ito, inaamoy. Lundag ka dito sa bangin, lundag ito. Lundag ka sa kaliwa kanan, lulundag yan. Huwag kang umamoy, huwag kang huminga. Sinusunod ni SP Soto itong nasibak na ito. Pero sabi ni Cayetano, hindi ako puppet. Ayan, sinibak talaga ng harap-harapan itong si Tito Soto. Kasi sa panahon ni Tito Soto, talagang greedy sa kapangyarihan mga kababayan. Ayaw nilang pagtuunan ng pansin itong pag-iimbestiga ng flood control. Talagang impeachment ang kanilang direksyon. Yung interest nila kay Sara. Hanggang pag-utot nila, Sara. Mga kababayan ko, Sarap. Ganyan po. Kaya ngayon, Senador Marcoleta, may matinding pasabog. Sinakripisyo ni Bato ang kanyang sarili. Nagkatumba-tumba doon sa hagdanan. Hinahabol ng mga Hestas Barabas tapos kakalas ka, isa kang Judas Barabas, sabi ni Marcoleta dito. Ito na po ang pasabog natin mga kababayan ko. Patapusin nyo hanggang dulo para malaman natin ang katotohanan kay Senador Marcoleta na bali-balita po. Babalik po sa Blue Ribbon Committee. At itong si Senador Erwin Tulfo, naninilikado, nakahanda na di umano ang 18 Marines na mag-reunion kay Erwin Tulfo kasi nga bali-balita rin po mga kababayan, isa rin si Erwin Tulfo sa nakakulimbat ng maleta. Ayon dito po mga kababayan, kung babasahin po natin sa isang pahayagan, ito po, ano kayang isasagot ni Erwin Tulfo kapag nakaharap na niya ang 18 brave soldiers? Ayan no. Ayon po sa kanilang salaysay sa letter B.
Ako, Gumban kasama ni Sheena Mark Tiksay at Henry o Abina ay nag-deliver kay Senator Erwin Tulfo ng 6 na medium-size maleta sa isang bahay sa Green Hills Subdivision. Nako po, mga kababayan ko. Kaya pala hindi interesado sa pag-iimbestiga dito. Dawit pala ang mokong. Kaya Erwin Tulfo, abangan mo ang reunion nyo ng 18 Marines. Maghanda ka ng script mo. Paano mo sasagutin ito? Kaya ito na, wag na natin patatagalin pa. Senador Marcoleta, may tinawag na hudas dito. Ito po. Sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo, pagkatapos na nakita natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin, sa palagay ko mas masahol pa siya kay Judas. Makakalendar naman niya. Sana hindi masyadong madugo para yung aming legislative work kahit gawa pa rin namin. Sana mabalansin natin. May mga lumalabas na po mga anggulo ngayon na ito ay fourth lead na ipabasura ng impeachment court. Doon, nakita mo naman kabaliktaran na nangyari. Di ba? Huwag kayong maniniwala sa mga chismoso at sa mga intrigero. Yan number 1 rule. So, ano ba? Hindi po ba na-invite yung mga prosecution panel? Kasi we heard nandito lang sila sa vicinity ng Senado. Wala pa yung munang administrative matters muna. Yung formalidad. So, nag-take out yung presiding officer. Primero, nag-ano yung impeachment court, na-organize na, nag-take out kami. So, binigyan ng summons. 10 days yun. All these processes must be observed. Pagkatapos, kung nanaisin ng prosecutor na mag-file ng reply, they're given 5 days within this. So, pagkatapos, kung merong pre-trial, kung gusto ng partido na pre-trial, kasi sa kamukha ng regular courts, kung nga gusto nila mag-pre-trial. Yung pre-trial kasi is a stage where some parties may want to stipulate something para mapabilis natin, para hindi na masyadong matagal. Kasi gusto lang naman natin makita rito yung matapos natin ng walang masasabi ang taong bayan. Sir, calendar days, paglilinaw lang po is kasama po ang weekend, ganun po. Simpleng pagbilang ng araw lang po ba yun? 10 Talagay ko, calendar yun ang days? masalagay kasi hindi niya dinistinguish. So, calendar days. 10 araw yun. 10 araw na malinis, tuloy-tuloy. Kasama ang Sabado at Linggo. Pero hindi pa naman naibigay yung summons, di ba? Yan, ano pa. Kasi yung notice ng, yung writ ng summons kasi ipadadala yon at least 3 days before yung takdang araw na magsisimula. Anong stage po nung impeachment trial yung haharap na si VP Sara? Pagkatapos na, siyempre, ma-connect yung issues. Ito nga, di ba sasagot mo na siya kung gusto naman ng House na mag-reply, 5 days sila. And then, doon tayo mag-uumpisa na. Sir, magandang hapon. Kayo ba ulit sa Blue Parang Ribbon? kilala kita. Kayo ba ulit sir sa Blue Ribbon? And anong future ng flood control probe under the new leadership, sir? Ano ba yung Blue Ribbon? You don't have to work in America to get paid. Ayan, mga kababayan ko. Nako po, babalik si Senador Marcoleta sa pagka-chairman. Di ba si Tito Soto nasibak po, pinalitan ni Loren Legarda. Pero pagka si Marcoleta na ang nakaupo, mas may ngipin po ito. Mas bagay ni Senador Marcoleta na siya ay ibalik kaysa kay Loren Legarda. Mas mas may pangil kung titignan po natin. Talagang sibat kung sibat. Sisibatin ni Marcoleta ang sino mang haharang na Hestas Barabas dito. Buti na lang mga kababayan, itong pagdating ni Senador Bato, kahit delikado ang kanyang triumphant na pag-appear at disappear dito sa Senado, nasibak naman yung isang puppet ng Senado. Kasi nga mga kababayan, utusan po yan yung sinasabi ni Cayetano dito. Pero ako, hindi ako magiging puppet at sunod-sunuran sa inyo. Hindi nyo matitibag ang Senado
under my watch. Hindi gaya sa inyo, sabihin lang ng mastermind, kumain ka, kainin mo yung dumi ng pusa, kakainin mo. 'Di ba mga kababayan ko? Kaya buti na lang, dito natin makikita at makikita natin ang tunay na katwiran. Hindi gaya dito sa Committee on Justice nila Luistro, nila De Lima, umpisa pa lang mga kababayan, anuman ang naging resulta ng kanilang investigation, nakita naman ng dalawang mata natin mga kababayan, nasaksihan po ng milyong-milyong mga kababayan natin na uhaw sa katotohanan. Pero anong ginawa ng committee ni Luistro at ni De Lima at nila Terry Ridon na mga Hestas Barabas na ito? Ginawa nila mga kababayan, napakabayas nila. Walang naipakita ang mga resibo laban kay Sara, pero anong ginawa nila? Pinakita nila at pinaramdam nila kay Sara na talaga isa silang bias. Isipin nyo, guilty yung kanilang pinakitang desisyon. May probable cause daw kahit walang resibo, kahit chismis lang yung pinagmulan. Isipin nyo mga kababayan ng mga taong ito. Makakakita ba tayo ng katotohanan? Malalaman ba natin ang katwiran dito? Wala mga kababayan. Sa mga Judas, Barabas at bias na mga husgado, ni wala silang ipakitang mga resibo. Puro chismisan sa kanto. Kaya buti na lang nasibak itong si SP Soto. Kasi nakikita natin kay Cayetano, Christian po ito mga kababayan. Walang kinikilingan po ito. Magiging partial po ito. Talagang titignan niya kung nagkasala o hindi gaya ng mga Hestas Barabas na Soto, nilalabanan pa ang Korte Suprema, nag-feeling matalino. Akala mo nag-aral ng pagka-abuga siya. Nagbabayad lang naman ng abogado para mag-watch and learn siya. Di ba mga kababayan ko? Tapos questionin mo ang saligang batas. Ibinasura na nga, questionin mo, ba't binasura? Nagkamali ang mga ponente, sumulat ng ponensya dito sa desisyon ng impeachment ni Sara. Sabihin mo, buwagin na natin ang Korte Suprema. Binabastos daw ang saligang batas, hindi mo alam? Ang Korte Suprema, the final arbiter of the land. Kung anong maging desisyon nila, yun ang magiging batas sa susundin ng bawat Pilipino. Ayun, kaya nasibak tuloy, pinagtampihan ng mga Senado, sa senador. O, di ba? Tapos iiyak-iyak ng napalitan. Iyakan to the max. Hindi na makakain, parang nilagnat. Kasi sobrang sakit sa kanilang dibdib na napalitan sila. Ba't nung inagaw nyo ang pwesto kay Marcoleta at Chis Escudero, may narinig ba kayong mga samaan ng loob? Yan ang sabi ni Marcoleta. Kaya ang sabi, kung sino man ang kakalas sa majority ngayon, masahol pa kay Judas. Kung anong sama ni Judas Iscariote nung panahon ni Kristo, ng ating Panginoong Hesukristo na inalay ang buhay para sa mga hinirang na maliligtas sa huling araw, si Judas ibinenta si Kristo. Ganon din, masahol pa kay Judas ang gagawa niyan. Isinakripisyo ang buhay ni Bato, tas kakalas ka lang. Isa kang Judas, sabi niya ni Marcoleta. Tuloy pa natin. Yan ang ano no? Yan ang pinakahihintay nila, di ba? Let's not preempt the Senate President. Nasa sa kanyang mandato. Anong call niya, di ba? May attempt ba talaga na recruiting yung ibang nasa majority ngayon? Oo naman. Nga, sila umiikot, minuto eh.
So it's a failed coup. A failed Ha? coup d'etat. Hindi naman natin masasabing nag-ano pa lang naman sila eh, kayo naman. Halimbawa ikaw, alam nilang hindi ka, alam naman lang matatag ka. Hindi na nila pupuntahan. Yung alam nilang merong vulnerabilities. Yung pwedeng takutin. Diba? Kaya lang, ewan ko kung matatakot nila. Alam mo sabi ko sa mga kasama ko. Kaya ito sabi ko, I'm just said to paraphrase what Senator Camille said on Wednesday night. Kasi nakita niya talaga, na-experience namin kung ba't kailangan gawin sa Senado. They have desecrated the Senate crowd. Hindi nangyari sa buong kasaysayan. Sabi ni, hindi ko nasasabihin yung sinabi niya. Pero ipaparaphrase ko. Sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo, pagkatapos na nakita natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin, sa palagay ko, mas masahol pa siya kay Judas. Alam mo kung bakit? Sasabihin ko sa inyo. Si Senator Bato, hindi niya kailangan dumating ng araw na yun. Wala akong expectation na darating. Can you imagine kung nahuli siya? Nahuli siya utilizing a search warrant coming from a court which has no longer jurisdiction in this country. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, para sumulong ko na lang. Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about? Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin nila. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Kasi wala na. Kaya sabi ko, hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kailan namin nakuha dahil sa kanya, wala nang iba. We owe it to himself alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Pagtanghaling tapat ang init-init talaga sa garden. Kita nyo mga kababayan? Sa tingin nyo, babaliktad pa yung pumunta sa majority ngayon? Huwag kayong gagaya kay Zubiri. Yan po yung bashing na tinatanggap niya kasi sabi niya, natauhan daw si Zubiri mga kababayan dahil sa nangyari sa Senado. Yung ginawa ng mga armado na pagpapaputok sa Senado under the leadership of Cayetano. So sabi ni Mig Zubiri, kaya daw siya pumanig dito sa minority na pinangungunahan ni Tito Soto, natauhan daw siya mga kababayan. Ito po ang sabi niya sa nangyaring kaguluhan sa Senado. Isipin mo, para bang sinisisi niya si Cayetano. Sino bang may kasalanan? Zubiri. Diba mga kababayan? Kaya itong si JB saka si Zubiri, masahol pa kay Judas ito mga kababayan ko. Tignan natin ha. Papakita ko lang sa inyo. Ayan mga kababayan, gusto daw niyang mabalik ang dignidad ng Senado. Wow, Mig Zubiri. Daig mo pa si Judas Barabas Hestas dito ha. Makapagsalita ka, akala mo magaling ka. Diba? Tignan nyo mga kababayan, pagka may mga sariling interes, siya daw ang papalit di natin alam kung totoo ito. Yun ang sabi niya, gusto daw maibalik ang dignidad ng Senado. Naku po, Zubiri, wag na. Wag mo nang pinaglululoko ang mga taong bayan dito. Well, buhay na yun eh. But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon,
Sinong walang konsensyon kakahalas? Yung tao ginawa niya. Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? You can hire lawyers. Pwede kang makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa deheg. Sino tutulong sa'yo doon? Ako nga nakiusap eh. Makita ko lang si PRRT. Kasi nandun na ako eh. Can you imagine, I request. O sige, kung ano lang, makita ko lang. Lungayin nyo kung makausap, wag na. Makita ko lang kahit 5 minutes so I can wave my hands. Para ipakita ko sa kanya, Mr. President, I am here. How are you? Then alis na ako. So, saan na Hindi nila konsensya? ako pinagbigyan. Ganon din ang mangyayari kay Senator Bato. Ngayon, yung mga Pilipinong, lalo na yung mga iba sa inyo, I'm sorry to tell this, lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat, nabayaran. Kailangan sabihin ko to. Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayo membership sa ICC, sa Rome Statute. Without the treaty, what will be the legal basis of a warrant of arrest? You tell me. Huwag kayo nagpapapaniwala doon sa mga mga abogadong nagsasalita ng salita. Nililin lang nila kayo. Anong pinaglapalagi lang sinasabi? Paikot-ikot sila sa Section 17 of Republic Act 1951. Bali-baligtarin nyo doon. Sinasabi niya lahat. Gagawin mo lang. I-surrender mo or blah 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 in accordance with extradition laws and treaties. Meron tayong extradition law? Wala. Meron tayong treaty? Wala. Anong basis ng warrant of arrest? As simple as that. Is there an automatic domestic instrument that will bind our country with that of ICC? You tell me. Senator, sabi po ng OSD, di ba, enforceable? Hindi ka dito, hindi kita nakikita. Sen, after nung what happened nung Wednesday, sa tingin mo na solidify lalo yung majority? Na-solidify yung samahan ng After 13. nung At what happened nakonsensya ba si Senator Miken I nagbago ng don't posisyon? know. Sinabi ko lang yun because yun ang totoo eh. Sabi ko nga, ito lamang ang takeover na walang blessing sa Malacanang. Lahat ng takeover may blessing. Pero ito, hindi nila alam to. Ang tao nagbuwis ng buhay, yun ang importante. Buhay niya yun. So, Paano mo i-disregard yun? Para sa pusong kumakayod, para sa pusong breadwinner. Yan ang senador, mga kababayan. Yan ang tunay na abogado, hindi gaya ng iba. 'Di ba? Itong si Mig Zubiri at JBRC, to anong makukuha mo dito? Bumalik ba naman sa minority ni Tito Soto? 'Di ba? Sampal ito sa mga pagmumukha nila. Masahol pa sa mga hudas ito. 'Di ba? Kaya mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. So, nakonsensya si Senator Mix kaya nagbago. Wala ko sinasabi. Wala ko Sabi sinasabi. niya kanina, Wala sort ko of. sinasabi. Tama na po, okay naman. Sen, thank you so much. Ano? Sige, ano? Hindi, sabi kanina po ni Senator Mix yun nga parang nakonsensya siya. Hindi na gusto yung nangyari sa Wala Senado. kami pag-uusap ng gano'n. Huwag na kayo magbanggit ng kung sino. Sinabi ko lang yun sa grupo namin. Hindi namin kagrupo si Senator Nix. Okay? Sir, sorry, yung nangyari po nung Wednesday, nandito din kayo, sir, di ba, nung nagputukan? Oo, kaya lang. Nakaupo ako ron. Nag-iisip, bakit kaya nangyari? Nalulungkot ako. Sabi ko, bakit kaya nangyari sa bansa namin ito? Pagkatapos, sari-sari kami raw ang nag-instigate. Kayo ba na... Sino ba ang... Gaano kayaman ang imagination ng isang tao na kami gagawa, no? Nagkukus kami, in-extend namin ang kukus dahil ang sabi nila darating, tumawag ang House of Representatives. Totoo naman na diniliver nila, sinabit nila yung articles of impeachment. So habang nagbi-briefing kami, hindi pa kami gaanong nakakalahati. Bigla nga putukan na ganito. Diyos ko ako. Natakot din kayo? Hindi ako natakot, nalungkot ako para sa aking bansa. Kailangan bang mayari?
Why? Sir, was the Senate really under attack during that time? What do you think? Kailangan pang nandun yung mga elemento na yon. At sasabi, meron daw, I don't know, may kinukuha Referring to susi NBI, daw sir. yung ganito. Kung merong problema, bakit hindi ang National Police ang tawagin? Bakit ang DI? Unang-una, anong ginagawa ni Trillanes? Bakit siya magsaserve? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo. Sir, ano ba bang authority niyo? Ba't kayo po yung nagsaserve? Did you ever ask him? Wala. Tinanong naman, sir. Oh, ano sagot niya? Ang sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, sir, ano daw po yun? Sabi, challenge daw kasi ni Senator Bato. Pag sinabi ni Senator Bato na kumain siya ng tayo, kakain siya ng tayo? Thank you. Mga kababayan, ang sagot. 'Di ba? Pag sinabi bang kakain ng tae si Trillanes, kakain ng tae. Grabe si Senador Marcoleta, no? 'Di ba? Cayetano sa posibleng Blue Ribbon Chair. We're considering Marcoleta. Naku po, mga kababayan ko, panalo ito. Ito, pasadahan natin ito. Isang ano na lang po ito, mga kababayan. Ito, i-check lang natin. Posible po na si Senador Marcoleta ay makabalik sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Dahil nga po, syempre, wala naman tayong aasahan dito kay Ping Lacson na laging si Boy pasabog na walang kwenta. Because we wanted a bigger majority. Kasi we want to move forward na hindi confrontational pero lumabas lahat ng totoo. So we're considering everyone. We're considering Senator Marcoleta, but we're also considering someone else. O sabihin ko na, we're considering Senator Pia. Diba? And then, dati, flood control lang. Now we have to investigate yung ginawa ng NBI. So, sa rules pa namin yung sa Blue Ribbon. Diba? So, it's getting more complicated because of the events last week. Having said that, kung panay ganyan yung issues, kawawa ekonomiya natin. Kawawa si Juan. So, O, kita nyo? Cayetano sa posibleng Blue Ribbon Chair. We're considering Pia and Marcoleta. Naku po, mga kababayan, mas okay na si Marcoleta na ang ibalik nyo para kompletos, rekados ang bardagulan. Walang kinakatakutan itong si Senador Marcoleta dahil may katwiran at may lahing Pilipino. Katwiran at kabanalan ang kanyang dala. Ang babangga, giba-giba dito kay Marcoleta. Yan lamang po ang ating bahagi, mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Sa mga maghuhuda sa majority para makabalik kay Tito Soto? Kayo na umusga, mga kababayan. For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Mabuhay po.